Ang paliparan ng Denver ay buhay na buhay sa karaniwang maagang umaga nitong ingay. Ang mga biyahero ay mahigpit na hawak ang kanilang mamahaling latte, nagbabasa ng kanilang mga telepono o nagmamadaling sumundo sa kanilang mga flight bago ang huling tawag sa board. Sa gitna ng magulong sayaw na ito, si Monica Soriano ay tahimik na naglalakad sa gate 26 ng may kalmadong kilos. Mahigpit niyang hawak ang kanyang tiket, may backpack na nakasabit sa isang balikat. Sa paningin ng sinuman, si Monica ay parang isa lang sa mga pasahero, isa sa daan-daang patungo sa ibang lugar. Walang bagay sa kanyang itsura na nagpapahiwatig ng kakaiba. Ngunit sa likod ng kanyang kalmadong mukha ay isang kwento na walang sino man sa eroplano ang makapaniwala. Sumakay siya sa Flight 982 papuntang Seattle, naglakad sa aisle at umupo sa seat 17A sa tabi ng bintana. Habang siya ay nagpapahinga, ang kanyang mga mata ay sumusunod sa kislap ng araw sa tarmac. Nakabitin ang seatbelt, nakaayos ang tray table at ang telepono ay nakapirmi sa airplane mode. Lahat ay sumusunod sa karaniwang takbo ng isang flight. Ngunit ang paglalakbay na ito ay malapit nang magkaroon ng matinding pagbabago mula sa normal. Minsan, ang langit ang tinawag niyang tahanan. Siya ay dating Air Force cadet, isang tao na nag-training ng husto sa mga flight simulator at tunay na sasakyang panghimpapawid. Nakarating siya sa maraming oras ng pagsasanay, pinag-aralan ng komplikadong mga galaw at mga emergency protocol. Ngunit ilang taon na ang nakalipas, nagpasya siyang iwan ang programa. Maraming dahilan, pagkapagod, pagkadismaya sa militar na mga red tape at isang malalim na pagnanais na magkaroon ng buhay na mas nakahimlay sa lupa. Halos 6 na taon na mula nang huli niyang hawakan ang mga kontrol ng eroplano. Ang nakaraan ay tila isang panaginip na kumupas, parang nangyari sa ibang tao. Habang umuugong ang mga makina at tumataas ang eroplano, inilagay ni Monica ang kanyang ulo pabalik at ipinikit ang mga mata. May panahon na ang paglipad ay parang likas na ugali sa kanya. Ngayon, mas gusto niyang maging pasahero na lang, walang agarang desisyon na kailangang gawin, walang panganib, walang pressure, o ganun ang akala niya. Mga 2 oras na ang lumipas sa flight nang magsimulang yumanig ang kabin. Sa una, banayad lang, yung tipong nanginginig ang mga inumin at pinipisil ng mga pasahero ang kanilang armrest ng mahigpit. Naglalakad ang mga flight attendant sa aisle, may mga ngiting pampakalma at hinihiling na manatili ang lahat sa kanilang upuan. Tumingala si Monica, alerto pero kalmado pa rin. Bigla, walang babala, isang malakas na yumanig ang dumaan. Bigla ang bumagsak ng ilang segundo ang eroplano, marahas. Ilang pasahero ang sumigaw, bumukas ang mga overhead bins. Bumaba ang oxygen mask mula sa kisame, masyadong maaga. Tumayo si Monica ng tuwid. Lahat ng instincts niya ay nakaalerto. Pagkatapos ay narinig ang boses ng kapitan sa intercom. Mga Ginoo at ginang, nakararanas tayo ng hindi inaasahang turbulence, mangyaring manatiling kalmado. Ngunit ang kanyang boses ay hindi kapanatag, halatang kinakabahan siya, hindi tiyak. Kinala ni Monica ang armrest ng mahigpit. Hindi ito karaniwang turbulence. Naramdaman niya ang isang mas malalim, isang mekanikal na problema. Iba ang vibration sa fuselage. Nagbago ang tono ng makina, may isang matinis na tunog na hindi dapat naroroon. Sinilip niya ang kabin, ang mga flight attendant ay bulong-bulungan ng kinakabahan. Isa sa kanila ay sobrang higpit na hawak ang intercom panel. Bigla, isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa eroplano. Matinding pag-tilt sa kaliwa, tapos sa kanan. Pumintig ang puso ni Monica. Ngayon, lahat ng oxygen mask ay bumaba na. Napuno ang cabin ng mga takot na tinig, sigaw at iyak ng mga sanggol. Isang matandang lalaki ang humawak ng dibdib at kumurap ang mga ilaw sa kabin.
Sa isang bahagi sa unahan, tahimik na tumutunog ang mga alarma mula sa cockpit. Hindi sumigaw si Monica, hindi siya natulala, nag-shift ang isip niya sa isang lumang mode, isang mode na hindi niya nagamit ng maraming taon. Nagsimulang magbilang si Monica, tinimbang niya ang pagitan ng mga pagyanig, inobserbahan ng anggulo ng pagbaba. Hindi ito free fall, masama oo, pero baka kontrolado pa rin. Marahil, tumingin siya papunta sa cockpit, sarado pa rin ang pinto, walang lumabas. Isang flight attendant ang dumaan, sinusubukang pakalmahin ang mga natatarantang pasahero. Inabot ni Monica ang kanyang braso para patatagin. Anong nangyayari? Tanong niya. Nagatubili ang babae, nanginginig ang boses. Nagde-declare sila ng level 3 malfunction, bulong nito. Isa sa mga makina ay patay. Sinusubukan nilang i-restart ang mga sistema. Tumayo si Monica. Sinubukan siyang pigilan ng attendant pero itinaas niya ang kamay. Sertipikadong piloto ako, nagsanay sa Air Force. Kung kailangan nila ng tulong, pwede akong makatulong. Tumingin ng mabuti ang attendant kay Monica, totoong tiningnan. At sa sandaling iyon, nakita niya ang isang bagay, hindi takot, hindi kayabangan, isang bagay pa. Determinado, tumango siya. Ipapaalam ko sa kanila. Umupo si Monica muli, tumitibok ang puso niya ng mabilis. Ilang taon na ang nakalipas mula nang huli siyang pumasok sa cockpit. Kaya ba niyang gawin ito ulit, lalo na sa ganitong sitwasyon? Halos walang oras para mag-isip. Sandali lang, bumalik ang attendant. Hindi na tumutugon ang co-pilot, gusto ka ng kapitan sa harap. Lahat ng pinagdaanan ni Monica, ang bawat drill, bawat desisyon, bawat gabi na walang tulog sa pagdududa sa sarili, ay nagdala sa kanya rito. Hindi niya ito hiniling, hindi niya ito inaasahan, pero narito na. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, nakakagulat na matatag. Hakbang-hakbang dumaan siya sa makipot na aisle, lampas sa mga umiiyak na sanggol, lampas sa nanginginig na mga kamay, lampas sa malalawak na takot na mga mata at kumikislap na mga ilaw. Paglapit niya sa cockpit, isang ideya ang kumontrol sa isip niya. Hindi ako pumunta rito para lumipad, pero baka dito talaga ako nararapat. At pagkatapos, bumukas ang pinto ng cockpit. Amoy na sunog na mga wire at pawis ang cockpit. Ang mga warning light sa ibabaw na panel ay kumikislap, mga maliwanag na pulang tuldok na kumikindat sa magulo at tensyon, parang sirang mga parol sa Pasko. Nang pumasok si Monica, tumingin si Captain Santos. Maputla ang mukha niya, malalaki ang mga mata dahil sa stress. Basa ang kanyang kulay abo na buhok dahil sa pagod. Pasahero ka ba? Mahinang tanong niya, pilit ang boses. Monica Soriano, sagot niya ng walang patid. Dating Air Force Cadet, Certified Flight Instructor. Tinawag ninyo ako. Mabilis na tumango ang kapitan at nagturo sa upuan ng co-pilot. Nakahiga itong lalaki, walang malay, nakaluhod sa isang gilid, naka-oxygen mask, pero malinaw na hindi ito nakatutulong. Kusang yumuko si Monica para suriin, mahina ang kanyang pulso at mababaw ang paghinga. Malamang nawala ng malay dahil sa pagkawala ng presyon. Hindi nag-aksaya ng oras, umupo siya sa upuan nito. Nawalan tayo ng kaliwang makina, mabilis na sabi ni Captain Santos. Ang kanan naman ay umiinit, nawalan na ng autopilot. Hindi matatag ang mga nav system, dagdag niya habang pinupunasan ang pawis sa noo. Mga 28 minuto na lang tayo papuntang Seattle, pero hindi tayo makakarating. Nawalan na rin tayo ng TCS contact. Pinagmasdan ni Monica ang mga control. Bumalik agad ang kanyang training, parang instinct. Hindi man ito ang eroplano na dati niyang nilipad, pero pareho pa rin ang mga prinsipyo. Lift, thrust, drag, gravity. At manatiling kalmado. Sige, sabi niya, isinusuot ang headset. Kunin natin ang control. Matigas ang control column sa ilalim ng kanyang mga kamay. Mano-mano niyang inayos ang trim.
at ipinasa ang power sa emergency systems. Nag-flicker ang artificial horizon ng hindi matatag, pero unti-unti itong naging maayos para maitama niya ang pitch ng eroplano. Dahan-dahan, inalis nila ni Kapitan ang matinding pagbagsak ng sasakyang panghimpapawid. Sa ibaba ay nakalatag ang nakakatakot na tanawin, mga mabatong bundok na may niyebe, mga puno ng pine na tila mga sipilyo sa isang walang katapusang brush. Walang puwang para lumapag doon at wala silang sapat na lakas ng makina para umakyat. Kailangan ko ng terrain maps, mabilis niyang sabi. Inabot ni Captain Santos ang backup tablet na may offline topographic data. Mabilis na inaral ni Monica ang mga mapa hanggang makita niya ang isang lugar. Nandyan, itinuturo niya, Mackenzie Ridge. Lumang landing strip mula pa noong Cold War. Hindi ito nasa mga modernong chart, pero pasok ito sa glide radius natin. Hindi perpekto, maikli at magaspang, pero may pag-asa. Tumingin ang kapitan sa kanya gulat na gulat. Sigurado ka ba? Hindi, sagot niya, pero alam kong lumalabas na tayo sa airspace. Ito ang pinakamagandang chance natin. Manumanong binago nila ang kurso, dahan-dahang inayos. Nagpadala si Monica ng simpleng emergency ping sa backup comm system. Maikli lang, pero sapat para mag-alerto sa search and rescue teams. Walang oras para sa detalye, lokasyon lang. Sa cabin, nagsimulang humupa ang takot at pumasok ang kakaibang katahimikan. Tahimik na gumagalaw ang mga flight attendant, nagbibigay ng maiikling update. May dagdag na suporta sa cockpit, sabi nila ng mahina. Walang nagsabi na pasahero ang suportang iyon. Sa unahan napatingin si Monica sa altimeter. Kailangan nating pabagalin ang pagbaba, sabi niya. Mabilis tayo bumababa. Susubukan ko ang flaps, alok ni Santos. Hindi pwede, umiling siya. Patay ang hydraulics, manumano tayo. Magkasama nilang nire-route ang power sa stabilizers. Inaayos ang eroplano para dahan-dahang bumaba. Nanginig ang yoke, nanginginig sa tensyon. Nagsounding ang warning, papalapit sa stall speed. Dahan-dahan inayos ni Monica ang kontrol, balanseng panganib at kontrol. Palapit ng palapit ang mga puno. Lumilipad sila sa ibabaw lang ng mga treetops, halos madikit sa gilid ng kaligtasan. Sa unahan, kumikislap ang maliliit na ilaw sa dilim, maliit, kalat-kalat na liwanag sa bakanteng lugar. Mga volunteer fire crew mula sa malapit na baryo ang nagmadaling pumunta sa lumang landing strip matapos matanggap ang distress signal. Gumamit sila ng ilaw mula sa mga sasakyan, flashlight, kahit ano para gumabay. Hindi ito sapat, pero sapat na. Tumingin ang kapitan kay Monica. Ikaw na ba ang magdalanding? Umiiling siya. Hindi ka pa handa. Ako na. Nagatubili siya, tumitig kay Monica pagkatapos ay dahan-dahang bumitaw sa controls. Iniabot niya ang eroplano na may bigat na 170 tonelada sa babaeng 2 oras lang ang nakalipas ay tahimik na pasahero na umiinom ng kape sa coach. Ngayon, mahigpit na hawak ni Monica ang yoke gamit ang 2 kamay. Tense ang mga balikat pero matatag ang hininga. Noong mga taon na ang nakalipas, iniwan niya ang flight school, hindi dahil wala siyang talento, kundi dahil may nagsabi sa kanya na hindi niya kakayanin ang pressure. Nakakatuwang isipin, anya sa sarili. Pressure ang nagdala sa kanya pabalik. Landing gear, mahina niyang sabi, walang ilaw sa panel, wala. Manumanong ipinihit ang gear switch, nagdarasal na ang gravity ang bahala. May marahang tunog sa ilalim. Isa lang ang bumaba. Siguro, bulong niya, hindi tiyak kung lahat ng gulong ay bumaba na. Nagsimula ang mabagal na pagbaba ng eroplano papunta sa makitid na concrete na palutang, halos sapat lang ang lapad at haba para bigyan sila ng tsansa. Huminga ng malalim si Monica. Ito na siguro ang landing o isang kwentong sasabihin sa loob ng maraming taon. Bahagyang ibinaba niya ang ilong. Dumaan ang mga ulap, naging malinaw ang himpapawid. Nakalatag ang Cascade Mountains. Sa ilalim nila, isang mabagsik at malamig na tanawin ng mga taluktok at bangin. At sa malayo,
Maliit pa rin sa windshield ay ang nakalimutang Mackenzie Ridge Airstrip. 10 milya na lang, lumapit siya, kinwenta ang lahat sa isip, ang gulo ng pagbaba, bilis ng hangin, distansya ng glide. Bawat segundo ay mahalaga, bawat numero ay kailangang tama. Nag-ikot ang makina muli, isa na lang ang natira, halos hindi na tumatakbo, parang uubo na susuko na. Inayos niya ang throttle, maingat, kung sobra, mawawala ang konting lakas na natitira. Walang sinabi si Monica o ang kapitan. Walang natirang salita. Sa kabin, natulala ang mga pasahero. Ang iba ay bulong na nanalangin. Ang iba ay magkahawak kamay. Karamihan ay mahigpit na humawak sa armrest at naghihintay, nagtitiwala sa kapalaran sa isang estranghero na hindi nila alam na siya pala ang may kontrol. May mga pasaherong bulong-bulong na nanalangin. Ang iba ay tahimik na umiiyak. May ilan namang nakatitig lang sa mga bintana, pinapanood ang mga dahon ng puno na nagiging malabo sa ilalim nila. Marahil naniniwala na ito na ang huling tanawin nila sa mundo. Wala sa kanila ang nakakaalam na ang babaeng ngayon ang kumukontrol sa eroplano ay minsang tumalikod sa paglipad. Noon, sinabihan siya ng mga instruktor na masyado siyang emosyonal para manguna sa isang tunay na krisis. Pero ngayon, ang emosyon na iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Sa cockpit, tumutulo ang pawis sa mukha ni Captain Santos habang pilit niyang tinututukan ang mga kontrol. Masyadong matarik ang pagbaba, ang sabi niya ng mahina. "Alam ko," sagot ni Monica ng kalmado. "Walang oras para sa dahan-dahang pagliko. Diretso tayo pababa ng mabilis. Hindi para sa eroplano nitong klase ang landing strip na yan." Ito ay isang lumang military runway na nakakalimutan na ginawa dekada na ang nakakaraan para sa maliliit na sasakyang pangtransportasyon. May mga bitak sa pavement, damo sa gilid, walang modernong sistema ng landing. Isang malakas na hangin o maliit na pagkakamali lang at lalampasan nila ang landing strip o mas masama pa. Huminga ng malalim si Monica, mahigpit ang hawak niya sa yoke, maputla ang mga kuko, ngunit hindi nanginginig ang mga kamay. Bahagyang itinulak niya pataas ang ilong ng eroplano na para bang bumibili ng ilang mahahalagang segundo. Pagkatapos ay inabot niya ang manual gear controls. Bumaba na ang mga gulong pero dahil patay ang hydraulics, walang kasiguraduhan kung nakalock na ba ang mga ito. "Kailangan kong makita ang gear," sabi niya. Pinindot ni Captain Santos ang backup inspection cam. Kumiliti ang video feed, isang magaspang at itimputing larawan na puno ng static. "Isang gear ang bumaba," sabi niya. "Ang iba, mahirap sabihin." "Maglalanding tayo kahit ano paman," tugon ni Monica. 3 milya ang layo, lumitaw ang emergency landing strip. Nakatambay ang mga rescue crew sa gilid. Kumukutitap ang pulang ilaw, mga truck na nakapark, mga ilaw ng sasakyan na nagbubuga ng liwanag sa pavement. Nakatingin ang mga sibilyan sa likod ng mga linya ng pulis. Malalaki ang mga mata habang pinapanood ang malaking jet na bumababa patungo sa kanilang liblib na bayan na parang panaginip. Sa loob ng cockpit, sumisigaw ang mga alarma, stall warnings, terrain alerts, system failures. Pinatahimik ni Monica ang mga ito sa isang swipe lang. Hindi niya kailangan ng ingay. Kailangan niya ng focus. Kung hindi niya ito magagawa ng tama, magiging isa lang silang crash na ililibing sa talaan ng mga aksidente sa bundok. Inabot ni Captain Santos ang controls. "Sa'yo na," mahina niyang sabi. "Nakuha ko na," sagot ni Monica ng matatag. Bumitaw siya, umupo ng nakahilig. Sa higit 2 dekada niyang paglilipad, hindi pa niya nakita ang sinumang, lalo na isang sibilyan na kumukontrol ng may ganitong katahimikan at autoridad. Hindi siya nakipagtalo. Tiwala siya sa kanya. Pinatnubayan ni Monica ang eroplano.
Isang kamay ang nag-adjust sa throttle, ang isa naman ay manumanong nag-flare ng mga pakpak para sa pagbaba. Dahan-dahang lumiko ang eroplano, perpektong naka-align sa maikling concrete strip sa unahan. Nanginginig ang tail rudder, nag-ikot ang huling makina ng isang beses pagkatapos ay tuluyang huminto. Wala nang lakas, lumulutang na sila. Galing na, bulong niya sa eroplano, sa sarili, sa kahit na sino mang nakikinig. Konting segundo na lang, papalapit na ang lupa. Unang tumama ang mga gulong sa harap, malakas. Isang matinding dampi ang umalingaw-ngaw sa buong eroplano. Sumunod ang mga gulong sa likuran, umaalingaw-ngaw ang tunog ng metal. Nagliyab ang mga sparks sa ilalim ng fuselage, malakas ang pag-uga ng landing gear. Napunit ang mga gulong dahil sa lakas. Tumalon ang eroplano, isang beses pagkatapos muli bago tuluyang humawak sa landing strip ng sapat ang friction. Hinila ni Monica ng buong lakas ang manual brakes. Sumigaw ang jet sa ibabaw ng pavement. Sumabog ang usok mula sa likuran. Sa loob ng cabin, natagiliran ang mga tao. Ang mga oxygen mask ay umiikot ng malaya. Bumaha ang mga sigaw. Nag-slide ang eroplano ng halos 500 talampakan at huminto ng matindi 40 talampakan bago bumangga sa pader ng mga puno sa dulo ng landing strip. Katahimikan, ilang segundo, walang gumalaw, walang nagsalita. Pagkatapos, mula sa likod ng cabin, isang bata ang bumulong. Landed na ba tayo? Nabasag ng maliit na tinig ang tensyon at sumabog ang saya. Palakpakan, iyak, tawa. May nagyakapan. Ang mga flight attendant ay bumagsak sa luha ng ginhawa. Isa ang naglutang sa kanyang mga tuhod, umiiyak ng malakas. Sa unahan sa cockpit, nanatiling tahimik si Monica, bahagyang nakayuko pasulong, mga kamay mahigpit pa ring nakayakap sa yoke. Lumiko si Captain Santos, patungo sa kanya, mahina at gulat ang boses. Ang ginawa mo lang, karamihan ng mga sanay na piloto ay hindi nagagawa iyon. Hindi mo lang nilapag ang eroplano, sabi niya, ipinaglaban mo ang isang mundo. Hindi pa siya sumagot. Sa labas, nagmamadaling pumunta ang mga emergency crew. Puno ng kumikislap na ilaw ang mga bintana. Mga mediko, bumbero, mga tagapagresponde, nagsimula na ang kaguluhan ng pagsagip. Ngunit sa loob ng cockpit, tahimik ang lahat. Hindi na pasahero si Monica Soriano. Naupo siya ng tila froze sa kanyang upuan, tumitibok ng mabilis ang puso, humihinga ng mababaw. Tahimik ang eroplano, nawala na ang tunog ng mga makina. Sumilip ang dilim ng gabi sa mga basag na bintana. Puno ng malambot na pulang ilaw ang loob. Mula sa likod, naririnig pa rin niya ang iyak. May ilan sa saya, may ilan sa pagkabigla, may mga nagtatawanan, may ilan na humihinga ng malalim, nagpapasalamat na buhay pa sila. Hindi gumalaw ang mga daliri ni Monica. Mahigpit pa rin ang pagkakahawak sa yoke. Unti-unti pang humuhuli ang isipan niya pero nakarating sila. Lumipad siya, tumingin kay Monica si Captain Santos. Hindi mabasa ang ekspresyon sa mukha. Ilang saglit siyang hindi nagsalita. Pagkatapos ay dahan-dahang inabot ang kamay niya. Ito ang pinaka-hindi kapanipaniwalang landing na nakita ko, sabi niya. At ikaw ang nagawa ito. Kumikindat si Monica sa kanya, pagkatapos ay tumingin pababa sa mga kamay niyang nananakit. Hindi niya napansin ang sakit hanggang ngayon. Maingat niyang binitiwan ang yoke at hinawakan ang kamay niya. Natungal ang boses niya nang magsalita, kailangan nating mailabas ang mga pasahero sa eroplano. Tumango si Santos, tama. Emergency exits, move na tayo, ang agarang utos. Sa labas, mga rescue team ang tumatakbo papunta sa eroplano. Nag-spray ng foam ang mga bumbero sa sobrang init na makina, habang handa naman ang mga mediko na may mga stretcher, naghahanda sa anumang maaaring mangyari. Bumukas ang mga pinto ng kabin. Bumukas ang inflatable evacuation slides na may malakas na hangin na bumaluktot pababa sa gilid ng jet. Isa-isa nagsimulang bumaba ang mga pasahero papunta sa kaligtasan. Ang iba ay pilay, ang iba naman ay gumapang.
May ilan pa na yumuko at hinalika ng lupa. Si Monica ang huling lumabas mula sa cockpit. Pagpasok niya sa cabin, nakatagpo niya ang mga mata ng mga taong kanyang iniligtas sa unang pagkakataon. Isang ina ang niyakap ng mahigpit ang kanyang 2 anak at ngumiti ng salamat. Isang matandang lalaki ang sinubukang tumayo at magsaludo. Isang binatilyo ang tumitig sa kanya na parabang nanggaling siya sa isang comics. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi bagay ang mga salita. Bumigay siya ng maliit na pagtango at nagpatuloy sa paglakad sa aisle, tinutulungan ang huling grupo na lumabas sa likod ng eroplano. Nang tumapak ang kanyang mga bota sa bitak-bitak na konkreto ng Mackenzie Ridge, sumabog ang alon ng ingay. Hindi planado, hindi organisado, totoo at dalisay na emosyon. Nagdiwang ang mga tao, umiyak, nagturo sa jet na ngayon lang, na parang imposible ay ligtas na nakalapag. Dumating ang mga paramedic. Nasaktan ka ba? Tanong ng isa, hingal. Umiling siya. Ayos lang ako, nasa cockpit pa rin ng co-pilot. Wala pang malay, kailangan muna niya ng tulong. Nagtakbo sila. Nakatayo si Monica na tila estatwa habang umiikot sa paligid niya ang gulo ng mga emergency light at sigaw ng mga taga-responde. Nagliwanag ang mga searchlight sa tarmac. Dumating ang mga helicopter sa ibabaw. Mga news vans ang dumaan sa daan ng ridge, hinihiwa ng mga headlight ang dilim. Nagtipon ang mga reporter sa dulo ng police tape, naghahanda na ng mga kwento. Lumilingon si Monica sa eroplano. Ang fuselage ay may mga itim na marka mula sa nasunog na goma. Nanggagaling ang usok mula sa likurang gulong. Sira ang gear pero nanatiling buo. Hindi dapat nangyari iyon. Pero nangyari, hindi dahil sa swerte, dahil sa training, dahil sa instinct, dahil naabot niya ang bahagi ng sarili niya na akala niya ay nawala na. Lumapit si Captain Santos sa tabi niya. Hahanapin nila ang pangalan mo, sabi niya. Larawan mo, kwento mo, bawat detalye. Hindi siya sumagot. Sinasabing ito ang landing ng siglo, dagdag niya na may bahagyang ngiti. Pero sa atin lang, 30 taon na akong lumilipad. Hindi ko gagawin ang pagbagsak na yan. Sa mga puno ko yon ilalapag. Sa wakas, lumingon si Monica sa kanya. Ginawa mo ang makakaya mo. Mahinang sabi niya, dinala mo tayo sa isang pagkakataon. Yan ang mahalaga. Tumango siya ng isang beses, tahimik ngunit puno ng respeto. Pero ikaw ang dahilan, mahina niyang sabi. Dahil sa'yo, buhay sila. Nagsisimula ng magtipon ng mga photographer. Lumapit ang isang reporter na may mikropono. Ma'am, totoo bang pasahero ka lang? Paano mo nagawa na liparin ang eroplano? Lumayo si Monica. Hindi ako mag-i-interview, matatag niyang sabi. Hindi ngayong gabi. Lumakad siya patungo sa isang tahimik na sulok malapit sa isang fire truck at naupo sa likurang bahagi nito. May nag-abot sa kanya ng bote ng tubig. Binuksan niya ito nang nanginginig ang mga kamay. Walang makapaniwala, mga katrabaho niya, pamilya, pati siya mismo, na siya ang humawak ng kontrol. Pero habang humuhupa ang adrenaline, may unti-unting pagkaunawa. Hindi niya nilapag ang eroplano dahil babae siya, o dahil dati siyang piloto, o dahil pasahero siya. Nilapag niya ito dahil ang bahagi ng sarili niya, yung lumilipad, yung mabilis magdesisyon at matatag sa ilalim ng pressure, ay hindi kailanman nawala. Pagdating ng umaga, ang pangalang Monica Soriano ay trending sa lahat ng pangunahing media outlet. Mga headline na sumisigaw sa mga TV screen at website, pasahero lumapag ng jet matapos mabigo ang makina. Sibilyan nagligtas ng 181 buhay sa emergency sa Himpapawid. Dating kadet nagsagawa ng imposibleng landing. Isang malabong larawan, kinunan ng isang pasaherong nahimatay pagkatapos ng landing ay kumalat sa lahat ng dako. Nahuli ang mukha niya na nakatingin sa harap.
Malalawak ang mga mata, basang-basa ng pawis, ekspresyong hindi mabasa, pero buhay siya. Gayon din ang 181 iba pa. Hindi pa siya nagsalita sa publiko. Pagkatapos ng landing, nanatili siya sa maliit na fire station malapit sa airstrip. Natutulog sa manipis na kama, hindi pinapansin ang patuloy na pagring ng kanyang telepono. Mga reporter, mga opisyal ng militar, maging isang producer mula Hollywood, walang sinagot. Bago sumikat ang araw, may kumatok sa pinto ng estasyon. Si Captain Santos iyon. May press conference sa Eugene, sabi niya. Ang FAA, airline, pati ang gobernador, gusto nilang kilalanin ang ginawa mo. Dinilat ni Monica ang kanyang mga mata. Hindi ko ginawa ito para sa papuri. Alam ko, sagot niya, kaya nga nararapat ito sa'yo. Nag-alinlangan siya tapos tumango. May utang siya sa mga pasahero. Habang bumababa sila sa daan ng bundok sa itim na SUV, nililinis ng mga pulis ang daraanan. Tumitig si Monica sa bintana sa sumisikat na araw. Nagbago ang mundo magdamag. Hindi pa niya natawagan ang kanyang mga magulang. Marahil nanonood sila ng balita, nagugulat tulad ng lahat. Ang press conference ay mabilis. Nag-flash ng kamera nang lumabas siya. Inihandog sa kanya ang mikropono. Nagkakagulo ang mga tinig, nagmamadali para sa mga sagot. Si Captain Santos ang unang nagsalita, pinupuri ang kanyang kalmadong pag-iisip, mga desisyon at katapangan. Tapos siya naman ang umakyat, tumayo si Monica sa podium. Tiningnan ang dagat ng mga ilaw at lente, bawat mata nakatuon sa kanya. Huminga siya. Pasahero lang ako, simula niya malinaw ang boses. Pero isang sinanay na piloto rin ako. Ilang taon na ang nakalipas, iniwan ko ang aviation dahil sinabi ng iba na hindi ako handa sa pressure, hindi ko kakayanin ang krisis. Huminto siya saglit. Ngayon, ito nga ang krisis. Nagbulong-bulong ang mga tao. Mabibilis ang pagsusulat ng mga reporter. Nagpatuloy si Monica. Hindi ko nailigtas ang eroplano dahil ako ang pinakamahusay. Nailigtas ko ito dahil sa oras na iyon may kailangang manguna. At naalala ko kung sino ako. Tumigil siya, walang mahabang talumpati, walang rehersya na mga linya, at umalis sa mikropono. Naiwan mag-isa sa podium, tahimik na nakatayo si Monica. Binigyan siya ng espasyo ni Captain Santos, profesional ang mga flight crew. Patuloy na pinapaliguan ng mga bombero ng ilaw ang runway. Ginawa ng bawat isa ang kani-kanilang tungkulin. Ngunit oo, lumipad si Monica ng eroplano. Siya ang nagland ng eroplano, hindi para sa kaluwalhatian, hindi para sa mga headline. Ginawa niya ito dahil may kailangang kumilos, dahil may mga buhay na nakasalalay sa kanyang aksyon sa oras na pinakakinakailangan. Nanahimik ang silid, lumipas ang ilang sandali. Pagkatapos ay sumabog ang palakpakan, unang mahina, nagdadalawang isip. Ngunit unti-unting lumakas at naging makapangyarihan, tunay, malakas. Nang lumayo siya sa entablado, napuno ng luha ang mga mata ng ilan sa mga nakikinig. Niyakap siya ng isang senior flight director at bumulong, binago mo ang lahat para sa bawat batang babae na sinabihan na hindi siya kaya. Sa mga sumunod na araw dumagsa ang mga alok, gustong makasama siya ng mga pangunahing airline sa kanilang mga cockpit. Nakipag-ugnayan ng mga opisyal ng militar, umaasang maibabalik siya sa serbisyo. Nagpadala ng mga kontrata ang mga publisher na may malalaking advance. Humiling ng eksklusibong pagbisita ang isang kilalang talk show host. Tumawag ang mga studio sa Hollywood. Sabik na bilhin ang karapatan sa kanyang kwento. Ngunit hindi hinahanap ni Monica ang kasikatan. Ang tunay na nagpakilos sa kanya ay isang maliit na sobre. Walang spotlight, walang pirma, isang piraso ng lined paper nakasulat sa lapis. Liham mula sa isang 12 taong gulang na batang babae sa Kansas. Napanood kita sa TV, sulat ng liham. Sabi ng kapatid ko, hindi pwedeng lumipad ang mga babae, pero nakita kitang lumipad. Gusto kong maging tulad mo.
Mas tumimo ang sandaling iyon kaysa sa mga kamera o headline. Dahil hindi lang ito tungkol sa isang himalang landing. Tungkol ito sa pagpapakita sa iba, lalo na sa mga madalas na hindi napapansin kung ano talaga ang posible. Tinawagan ni Monica ang airline ng direkta. Ayoko ng endorsement, sinabi niya sa executive. Walang brand deals, walang speaking tour. Pero gusto ko ng isang bagay. Nagsulong siya ng scholarship, isang pondo para sa flight training ng mga kabataang babae, mga minorya at sinumang sinabing hindi sila kabilang sa langit. Sinumang tulad niya na minsang pinagdududahan. Tumawag ang CEO ng airline sa kanya ng personal para tanggapin ito. Sa loob ng isang linggo, naitatag ang Monica Soriano Flight Academy Fund. Hindi pa rin siya tumatanggap ng mga interview, ngunit pumayag siya sa isang tahimik na pagbisita, isang pagpunta sa isang flight school malapit sa Seattle. Doon, nakipagkita siya sa isang silid na puno ng mga kabataang kadet. Ilan ay halos mga teenager pa lang, lahat ay uhaw sa gabay. Simple ang kanyang mensahe. Ang tapang ay hindi nangangahulugang hindi ka natatakot, sabi niya. Ibig sabihin, kinukuha mo pa rin ang kontrol. Lumipas ang mga linggo, unti-unting humina ang media storm. Ngunit hindi nawala ang kwento ni Monica Soriano. Kumikilos ito. Nag-ulat ang mga flight academy sa buong bansa ng pagtaas ng aplikasyon ng mga babae. Isinusulat ng mga batang babae ang kanyang mga salita sa kanilang mga kwaderno. Isinusulat ang kanyang pangalan sa kanilang mga backpack. Pinapapirma ang kanilang mga magulang para sa flying lessons. Sa mga paliparan, hinahinto siya ng mga estranghero. May 3 na umiiyak. May nagyayakap sa kanya. Lahat ay nagpapasalamat. Ngunit nanatili si Monica na malayo sa spotlight. Wala siyang agent. Walang opisyal na account, walang personal na website. Hindi siya naghahanap ng atensyon. Tahimik niyang ipinagpapatuloy ang pagmentor, pagsuporta at pagtulong sa iba. Isang malamig na gabi, habang nilock niya ang payak na flight school na kanyang tinulungan magbukas sa mga suburb ng Seattle, may dumating na madilim na SUV sa parking lot. Isang matangkad na lalaki na nakauniporme ang bumaba. Miss Soriano? Tanong niya. Agad na nanigas si Monica. Ang uniforme, ang insignia, nagbalik ito ng mga alaala mula sa isang panahon na tinago na niya. Naalala kita, sabi niya. Lieutenant Colonel Carlos Romero, US Air Force, sinabi niya ng may paggalang na pagtango. Nag-training ka sa Maxwell. Ako ang nag-review ng mga evaluation mo. Nag-cross ng mga kamay si Monica. Oo. At naalala ko kung ano ang nangyari pagkatapos. Pinakamatalim ang instincts mo na nakita ko sa simulator, sagot ni Shaw. Pero isang araw, tumigil ka. Sabi sa akin, wala akong tamang temperament, sabi niya ng malamig. Hindi raw ako natural leader. Tumango si Shaw, hindi nagulat. Alam ng ilan sa amin na mali iyon, pero ang sistema, hindi nito masukat ang hindi nakikita. Kitang-kita ni Monica ang kanyang pagdududa. Bakit ka nandito, Colonel? Kinuha ni Shaw ang isang manipis na folder mula sa kanyang Amerikana at iniabot ito sa kanya. Nasa loob, isang opisyal na liham ng reinstatement, kumpletong mga kredensyal, isang paanyaya, hindi lang para bumalik sa Air Force, pero sa pinaka-advanced nitong tactical at emergency response unit. Sibilo-militar, sabi niya, pipili ka ng track, isesertipika ka namin, ibabalik ka namin. Tumingin siya ng matalim. Dahil sa landing? Hindi, sagot niya. Dahil nakita ng mundo kung sino ka talaga. Sa kaguluhan, sa ilalim ng presyon, kapag buhay ang nakataya. Huminto siya saglit. Hindi yan itinuro namin. Yan ay instinct. Yan ang pamumuno. At sa totoo lang, kailangan pa namin ng marami sa iyo. Tumingin si Monica sa folder. Napakatagal na mula nang huli siyang umupo sa cockpit. Ngunit sa sandaling iyon sa bundok, naalala ng katawan niya ang lahat.
Hindi iyon isang desisyon, isang tawag iyon. Ngunit ang ideya ng pagbabalik ay nagdulot ng pag-aalinlangan. Hindi ko gustong maging simbolo, sabi niya ng mahinahon. Simbolo ka na, sagot ni Shaw. Ngunit ang susunod na gagawin mo, iyon ang nasa kamay mo pa. Iniwan niya ang folder sa kanyang kamay at lumayo. Walang pressure, walang panghihikayat, tahimik na pagtango lang. Pagkatapos ay umalis siya na wala sa dilim. Gabi iyon, naupo si Monica sa kanyang porch sa ilalim ng unti-unting madilim na kalangitan. Pinapakinggan ang mahinang huni ng hangin sa mga puno. Naalala niya nung siya ay 16, unang pagkakataon niya sa isang military airfield. Naalala niyang nakatayo siya sa tabi ng bakod, pinapanood ang mga fighter jet na sumisigaw sa kalangitan. Naalala niya ang kilig, ang pangarap, ang katiyakan na kabilang siya sa mundong iyon. Hindi para magpatunay, dahil mahal niya ito, ang katahimikan, ang kalayaan, ang kapangyarihan ng paglipad. Naalala niya ang araw na iniwan niya ito. May bigat ang puso matapos sabihing hindi siya angkop sa pamumuno. Wala siyang taglay. Ngunit ngayon, nailapag niya ang 170 toneladang jetliner sa isang sira-sirang Cold War runway gamit ang isang makina lang, walang hydraulics, sa halos madilim na kondisyon. Ginamit ang alaala. Instinct, lakas ng loob. Isang bagay na inaamin ng mga pinaka-experienced na kapitan na hindi nila kayang subukan. Hindi siya ipinagdiriwang dahil sa swerte. Ipinagdiriwang siya dahil sa oras na pinaka-importante. Lumipad siya. Hindi sila pumalakpak dahil nagkaroon siya ng swerte. Pumalakpak sila dahil si Monica Soriano ay gumawa ng isang bagay na kakaunti lang sa mundo ang makakaya. Pagdating ng gabing iyon, tahimik siyang naupo at muling binuksan ang folder na ibinigay sa kanya ni Shaw. Muling binasa ang liham. Hindi ito nagtulak sa kanya, hinihikayat siya nito. Walang pressure, isang pagpipilian lang. At sa katapusan ng linggo ginawa niya ito. Tinawagan niya si Shaw. Hindi ako babalik ng full-time, sabi niya. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Naiintindihan ko, sagot nito. Pero magtuturo ako, dagdag niya. Hindi sa silid-aralan, sa himpapawid, kasama ang mga tunay na trainee, sa mga totoong emergency. Huminga siya ng malalim. Kung gusto mo ng mga piloto na handa sa kaguluhan, ipapakita ko sa kanila kung ano ang tunay na katahimikan sa gitna ng apoy. Napahagikik si Shaw sa kabilang linya. Sa totoo lang, iyan ang pinakamagandang resulta na inaasahan ko. Pagkalipas ng 1 linggo, bumalik si Monica Soriano sa aviation. Hindi bilang commercial pilot, hindi bilang sundalo, ngunit bilang espesyal na instruktor para sa advanced na training sa mga emergency sa himpapawid. Hindi lang niya itinuro ang mga proseso, itinuro niya ang instinct, ang tamang pag-iisip, kung paano kumilos kapag walang kumikilos, kung paano manatiling nakatutok kapag gumuho ang langit. Ang babaeng minsang sumakay bilang ordinaryong pasahero, ngayon ay tumutulong na hubugin ang hinaharap ng aviation. Lumipas ang 3 buwan, nahanap na ni Monica ang kanyang ritmo. Nahahati ang buhay niya sa pagtuturo sa mga simulator, pagpapatakbo ng drills, at mahabang tahimik na oras sa hangar. Naging bahagi siya ng instruktor, mentor, at tahimik na alamat. Patuloy pa rin siyang tumatanggi sa mga media request. Ngunit ang kanyang legacy ay kumakalat kahit wala ang spotlight. Humiling ang mga flight school sa buong bansa na siya ang mag-training sa kanila. Ang Soriano Fund, ang kanyang scholarship para sa mga nais maging piloto ngunit hindi nabibigyan ng pagkakataon, ay nakatulong na sa 12 cadet, 12 bagong buhay na nag-umpisa mula sa isang sandali ng krisis. Isang maulan na gabi habang tinatapos niya ang debrief sa academy, may kumatok sa pinto ng opisina ang kanyang assistant. May isang tao po na gustong makita kayo, sabi nito. Sabi niya, kasama siya sa flight mo.
Napatigil si Monica sandali pagkatapos ay lumabas sa lobby. Nakatayo roon ang isang binatilyo, basa mula sa ulan, may dalang duffel bag sa sahig. Tumulo ang kanyang jacket. Napangiti siya ng bahagya ng kinakabahan. Siguro hindi mo ako maalala, sabi niya. Nasa seat 23C ako. Nakita kitang pumunta sa cockpit. Pinagmasdan siya ni Monica sandali sa kabahagyang tumango. Naalala kita. Huminga ng malalim ang binata. Ako si Nestor, palipad ako papuntang Seattle noon para manirahan sa tatay ko, kakatapos lang mamatay ng nanay ko. Ninamnam niya ang salita. Para sa akin, parang katapusan ng lahat ang flight na yon. Akala ko mamamatay ako. Lumambot ang ekspresyon ni Monica. Marami ang ganun ang naramdaman. Pero nang malaman kong ikaw yun, sabi niya, isang pasahero ka, ikaw ang kumuha ng kontrol, ikaw ang nagligtas sa amin. Inabot niya ang bag at kinuha ang isang medyo gusgusing notebook, binuksan ito at ipinakita ang mga pahina ng mga sketch, mga eroplano, cockpit, mga tala, mga checklist. Hindi ko mapigilang isipin yon. Gusto kong lumipad, sabi niya. Gusto kong maging tulad mo. May kumilos sa dibdib ni Monica. Dahan-dahang binuksan ni Nestor ang mga pahina. Nagbabasa ako ng mga manual. Nakahanap ako ng flight sims online. Nagtatrabaho rin ako part-time sa isang mekaniko para makapag-ipon para sa mga aralin. Pero aabuti ng taon. Iniisip ko siguro, matutulungan mo ba akong magsimula? Kinuha niya ang notebook mula sa kanya at binuklat ito. Magaspang ang mga guhit pero may focus. Ang mga checklist ay gawa niya mismo. Higit pa rito, naglalagablab ang mga mata niya ng ganang makita ni Monica. Ang pagnanasa na umangat, tumakas sa bigat ng mundo, mamuno. May tamang instincts ka, sabi niya. Kailangan mo lang ng tamang gamit. Ngumiti si Nestor at ngumiti ng bahagya. May presyo ang gamit. Alam ko yan, sagot niya. Ibinigay niya pabalik ang notebook. Narinig mo na ba ang Soriano Flight Fund? Lumaki ang mga mata niya. Iyo yan? Tumango siya. Para diyan sa mga tulad mo, mga bata na may pangalawang pagkakataon, mga bata na gustong gawing mas malaki ang takot. Natunga nga si Nestor, walang masabi. Karaniwan may application, dagdag niya, pero pwede mo itong laktawan. Pasok ka na, libre ang lahat. Naglaki ang kanyang bibig. Seryoso ka ba? Hindi ko basta-basta ibinibigay yan, sabi niya. Pero nandito ka, nakapako ka sa ulan, humingi ka. At niyakap siya nito, malakas, biglaan, walang salita. Sandali siyang nanahimik. Pagkatapos ay dahan-dahang niyakap siya pabalik. Lilipad ka, Nestor, bumulong siya. Pero higit pa dyan, mamumuno ka. Gabing iyon, matapos siyang umalis, dala ang kanyang acceptance packet. Naupo si Monica nang mag-isa sa hangar. Mahina ang tunog ng ulan sa metal na bubong. Sa labas, ang hamog ay umiikot sa ilalim ng mga floodlights sa runway. Naupo siya ng tahimik, ang mga alaalay dumadaloy sa isip. Ang liham ng pagtanggi mula sa Air Force, ang mga tahimik na taon na nakagrounded, ang kapalarang flight na iyon, ang mga sigaw, ang paguga, ang katahimikan sa cockpit, ang malakas na pagbaba, ang imposibleng landing. At ngayon, ang batang ito, hindi niya kailangan ng mga medalya, hindi siya naghahanap ng mga espesyal sa TV o mga best-selling na libro. Ito ang kanyang pamana. Isang tahimik na buhay sa bawat pagkakataon. Isang apoy na ipinapasa. Walang kamera, walang palakpakan. Isang daang panghimpapawid na tinatanglawan para sa susunod na susundan. Ang mga sumunod na taon ay hindi naganap sa mga headline o malalaking selebrasyon. Ito ay naganap sa tahimik na revolusyon. Hindi kailanman hinangad ni Monica Soriano ang atensyon. Tinanggihan niya ang mga interview, tinanggihan ang mga parangal, at hindi pinansin ang mga imbitasyon sa mga palabas sa telebisyon. Hindi siya interesado sa kasikatan. Sa halip, pinili niyang bumuo ng isang bagay na mas matagal ang tatagal. Nilikha niya ang isang komunidad, isang lugar para sa mga piloto, mga nangangarap at mga nakaligtas. Isang lugar kung saan ang langit ay hindi na ipinagbabawal.
Ang Monica Soriano Flight Academy ay naging kanlungan para sa mga sinabihan na hindi sila pwedeng lumipad, hindi sila lilipad, o hindi sila dapat mag-try. At isa sa mga unang nagtapos ay si Nestor. Nagtapos siya bilang nangunguna sa kanyang klase at ang kanyang pangalan ay nakaukit na ngayon sa tabi ng dosenang mga batang aviator na utang ang kanilang paglalakbay sa isang babaeng minsang tumayo sa aisle ng eroplano at tahimik na naglakad patungo sa cockpit dahil wala nang iba na makakagawa niyon. Sa pamamagitan ng Soriano Fund, ang mga pinto na dati ay nakasara ng mahigpit ay malayang bumukas. Mga babaeng dati hindi pinapansin, mga minoryang dati ay hindi binibigyan ng halaga, mga underdog na sinabihan na babaan ang kanilang mga pangarap. Lahat sila ay nagkaroon ng mga pakpak. At si Monica muli siyang lumipad, hindi bilang isang pasahero, hindi bilang isang tumatakbo palayo sa kanyang nakaraan, kundi bilang isang leader, may lakas, kapayapaan at tiyak na layunin. Bawat paglipad niya kasama ang kanyang mga estudyante ay hindi lamang tungkol sa pagtuturo kung paano lumipad, ito ay tungkol sa pagtuturo kung paano maniwala. Ipinakita niya sa kanila kung paano pagkatiwalaan ang kanilang instinct, kung paano dalhin ang takot nang hindi ito nagpapabigat, at kung paano manatiling matatag kapag gumuho ang langit. Isang malamig na hapon ng taglagas habang ang gintong sikat ng araw ay bumalot sa mga bundok, naupo si Monica sa loob ng naayos na control tower sa Mackenzie Ridge. Ang dating sira at nakalimutang airstrip ay naibalik na. Bagong runway, mga hangar at mga sistema ng ilaw ang naglalakihan ng aktibidad. Nag-jet take-off at landing buong araw, ngunit ang kumuha ng kanyang pansin ay isang maliit na training plane na dahan-dahang lumilipad papasok sa runway. Sa mga controls ay isang batang babae. Sa matalim na mga mata at matatag na mga kamay, kanyang inangat ang eroplano nang walang kahirap-hirap sa himpapawid. Pinanood ni Monica, nakangiti. Yun ay kapatid ni Nestor, isa pang scholarship student, isa pang pangarap na umaangat. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, ang hapdi, ang kilig, ang pakiramdam ng pag-aari. Tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Captain Santos. Flight 982 Reunion. Susunod na buwan, may nakalaan kang upuan ng karangalan. Sumagot si Monica ng simple, nandoon ako pero ipaalam mo sa kanila, hindi ako kailanman nag-iisa roon sa taas. Gabi iyon, habang inihahanda niya ang kanyang bag para sa reunion, napaisip siya, hindi sa landing, kundi sa lahat ng sumunod. Mula sa tahimik na pag-upo sa 17A, hanggang sa pagtayo sa gitna ng kaguluhan, hanggang sa pagtulong sa iba na umangat, lumalayo siya ng higit pa sa kayang sukatin ng kahit anong flight. Natutunan niyang ang pagiging bayani ay hindi tungkol sa pagiging pinupuri. Ito ay tungkol sa paggawa ng kinakailangang gawin, tahimik, makapangyarihan at walang pag-aalinlangan. Ito ay tungkol sa pagtindig kapag walang ibang gagawa. Ito ay tungkol sa pag-angat ng iba kasama mo. At ito ay tungkol sa paglikha ng isang sandali ng takot tungo sa isang bukas na puno ng posibilidad. Nang sumakay siya sa eroplano papunta sa reunion, ngayon ay naka-uniforme bilang isang iginagalang na instruktor. Huminto siya sa pintuan. Umiingay ang mga makina. Hinila siya ng hangin sa kanyang kote. Ang langit ay nakalatag sa kanyang harapan. Ngumiti siya, ang pamilyar na pakiramdam ay bumalot muli sa kanya, parang ang langit ay yumakap sa kanyang pagbabalik. Dahil ganun nga, mula sa simula, hindi kailanman umalis si Monica Soriano sa langit. Naghintay lang siya na bumalik sa sarili niyang paraan. Nang muling iangat ang mga gulong mula sa tarmac, tumingin siya sa bintana, hindi bilang pasahero ngayon, kundi bilang isang mentor, isang leader, isang piloto sa lahat ng kahulugan ng salita. At habang ang lupa ay lumayo sa ilalim niya, naunawaan niya ang isang payak ngunit malalim na bagay, hindi siya lumipad para sa kaluwalhatian.
Lumipad siya dahil binigyan niya ang iba ng pahintulot na umangat. Lumipad siya dahil kaya niya, dahil kailangan niya. At ang langit, malawak, mabagsik, hindi matatag. Hindi na ito nakakatakot sa kanya. Iyon na ito upang magturo, upang gabayan, upang pamunuan. Hindi na siya pasahero. Siya ang piloto ng sasakyang panghimpapawid ng mga buhay, ng mga pangarap, at sa mga kalangitan sa itaas kung saan ang pressure ay nagsasanib ng layunin at katahimikan ay sumasalubong sa tapang. Natagpuan na ni Monica Soriano ang kanyang tahanan.